Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikadalawang linggo ng muling pagkabuhay. At dito inaanyahan tayo na tingnan ang ating pananampalataya sapagkat itong magpapalakas sa atin upang matanggap natin ang tunay na kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong linggo ng gabi, samantalang nakapinig ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Si Jesus ay dumating, napakit na sa kanila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito ay pinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Naggalak ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Sinabi naman sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos hiningahan sila na ang wika, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan na inyong patawarin ay pinatatawad, at ang mga kasalanan na inyong panatilihin ay mananatili." Si Tomas na isa sa 12 na tinaguri ang Didimo ay hindi nila kasama noong dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sinagot niya sila, "Maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at maisuot ko ang aking daliri sa bakas ng mga pako, at maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya." Pakalipas ang 8 araw, nasa bahay na naman ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus kahit na nakapinig ang mga pinto at napagitna sa kanila na ang wika, "Sumainyo ang kapayapaan." At saka sinabi kay Tomas, "Ilapit mo rito ang iyong daliri at tingnan ang aking mga kamay. Ilapit ang iyong kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Ikaw sana'y sumampalataya at huwag mag-alinlangan." Sumagot sa kanya si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Ani Jesus sa kanya, "Ikaw ba'y sumampalataya sapagkat ako'y nakita mo? Mapapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakakita." Marami pang ibang himalang ginawa ni Jesus sa paningin ng kanyang mga alagad na hindi nasusulat sa aklat na ito. Ang mga bagay na ito'y sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at upang sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Maliban kung makita ko ang bakas ng mga pako sa kanyang kamay at sa kanyang mga paa, at may suot ko ang aking daliri sa mga sugat na yan, at may pasok ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kakulangan ng pagsampalataya ni Tomas. Subalit pagkaraan ng 8 araw ay nabago ang lahat. Nabago ang lahat na makita ni Tomas ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay kaanyaya sa kanya na ipasok mo ang iyong mga daliri sa aking mga sugat at ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Subalit kay Tomas ay hindi na kinakailangan. Nakita na niya ang ating Panginoon. Nakita na niya yung mga sugat na yun ng ating Panginoon. At hindi na kinakailangan ipasok pa yung kanyang daliri at mga kamay. Siya ay sumampalataya sa ating Panginoon.
Subalit napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon kay Tomas. Ikaw ba'y sumampalataya dahil nakita mo ako? Mapapala yung mga tao na sumasampalataya kahit hindi nakakita. Minamahal ko mga kapatid, sino ang mga taong ito na mapapala? Tayong lahat na sumasampalataya sa ating Panginoon, ang tinutukoy niya, na hindi natin nakita ang ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, subalit patuloy tayong sumasampalataya sa Kanya. Patuloy tayong sumasampa sa Kanya. Subalit, ano yung klase ng pananampalataya na sinasabi ng ating Panginoon upang tayo ay maging mapapala? Sapagkat marami sa atin o tayong lahat ay sumasampalataya, sapagkat tayo ay binyagan. Kung hanggang doon lamang na dahil tayo binyagan at tayo membro ng ating simbahan, ay sumasampalataya tayo at wala nang ibang kadahilanan, ito'y napakababaw at maaari tayong tumigil, maaari tayong sumuko sa ating pananampalataya. Kung ang dahilan ng ating pananampalataya ay dahil tayo nag-aral, naunawaan natin, at hanggang dito lamang sa ating kaisipan ang ating pagkaalam sa ating Panginoon, maaari pa rin tayong tumigil pag tayo'y nakakita, nakapag-aral ng mas higit na magpapaliwanag sa ating isipan. Ang pananampalatayang sinasabi ng ating Panginoon dito upang tayo maging mapalad ay katulad ng karanasan ni Tomas ng gabing yon nang magpakita ang ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon. Dito ay hindi makapaniwala si Tomas na makita niya yung mga sugat ng ating Panginoon. Sapagkat nakita niya, naramdaman niya yung sakit na yun ng ating Panginoon. Nang makita niya yung sugat sa mga kamay niya at sa kanyang mga paa, nakita niya na ang pinagdaanan ng pako sa kanyang mga kamay at mga paa ay tumama sa mga buto at nerves ng ating Panginoon. At yun ay napakasakit at dapat nating maramdaman kung tayo sumasampalataya talaga sa ating Panginoon. Yung sugat niya sa kanyang tagiliran, ang lahat ng tinamaan noon ay napakasakit. At yun ang sinasabi ni Tomas, yung sakit na yun ay dapat maramdaman ng sumasampalataya sa Kanya upang tayo ay tunay at maging tapat sa Kanya. Ang isa pang hindi may paliwanag na siya, si Tomas, ay naisip niya dahil sa sakit na yun, walang maaaring makatanggap na tao ng sakit na yun kung walang kadahilanan. At maaari lamang na ang kadahilanan ay kung ikaw ay tunay na nagmamahal, na maaari mong ialay ang buong buhay sa iyong minamahal, sa iyong kapwa. Doon mo lamang maaaring matanggap ang mga sakit na yon na tinanggap o naranasan ng ating Panginoon. Ito nakita ni Tomas na ang ating Panginoon ay naroon sa mga sugat na yon. Nang pagbabalikan niya ang mga nangyari sa ating Panginoon, paghihirap sa Kanya, pagpapahirap sa Kanya, at pagkabayubay sa krus, na doon ay lahat ay nakikita niya yung hirap na yon. Yun ang pananampalataya ni Tomas na sinasabi ng ating Panginoon. At ito rin ang sinasabi sa atin. Kung ito ang ating pananampalataya, mapapalad tayo sapagkat ito magiging dahilan upang tayo ay sumunod ng tapat ng buong puso at ng buong pananampalataya sa ating Panginoon. Tanda na tayo nagmamahal sa Kanya. Maaaring kilala na ninyo si Father Pio. Siya ay namatay noong 1968. At siya ay mayroong sugat. Lahat ng sugat ng ating Panginoon ay nasa Kanya. May sugat siya sa kamay. May sugat siya sa isa pang kamay. Sa dalawa niyang paa ay naroon din yung sugat na yon. At sa kanyang tagiliran ay naroon yung sugat na yon.
Ang lahat ng sugat ng ating Panginoon ay nasa kanyang katawan. At ito ay nasa kanya at naramdaman niya ng 50 taon sa kanyang buhay. Ilang beses na nakikita siya na naghihirap. Siya ay subjected sa maraming scientific at medical test. At wala silang may paliwanag na dahilan ng natural na cause ng mga sugat na yon. Kaya sinasabi nila, ito ay isang stigmata ng ibig sabihin, ang mga sugat ng ating Panginoon ay nasa Kanya. Kung siya ay nagmimisa, nakikita ng maraming mga tao naroon sa Santa Misa, yung hirap, yung sakit na nadarama ng Padre Pio. Kung minsan ay nanginginig yung kanyang mga kamay at tumutulo kuminsan yung dugo sa mga sugat niya sa kanyang mga kamay. Kung kaya't binabalutan nila ang kanyang mga kamay. Yung kanyang tagiliran ay tumutulo rin ang dugo sa kanyang sugat. Kaya't binabalutan din nila. Yung kanyang paa ay nilalagyan nila ng medyas upang ang dugong tumutulo sa mga sugat na yon ay huwag makita ng mga tao. Minamahal ko mga kapatid, ito ang hirap na dinadanas ni Padre Pio ng 50 taon. At lang siya ay tinatanong kung paano niya natatanggap ang lahat ng hirap na ito. Isa lamang ang kanyang sagutan. Ito'y inaalay ko sa ating Panginoong Diyos. At ako ay nakikisama sa kanyang paghihirap. Tanda ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. At tanda ng kanyang pagliligtas sa ating lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami tayong hirap na nararanasan. Marami na akong nakitang paghihirap sa ating paligid. May mga naghihirap dahil wala sila sa kanilang buhay. Kung minsan ay wala silang makain. Kung sila nagkakasakit ay wala man lamang sila kahit isang kusing upang sila pumunta sa isang doktor. Marami na akong dinala sa mga doktor na may hirap. At makikita mo yung hirap nila. Subalit pagdating ng linggo sa kanilang panalangin, yung buong simbahan ay punong-puno. At kung makikita mo lamang ang uri ng kanilang panalangin, kung paano sila magdasal sa ating Panginoon, doon mo mararamdaman na talagang sila ay nakikiisa sa ating Panginoon. Na yung hirap nila, yung sakit nila ay tunay nilang iniaalay sa ating Panginoon at humihingi sila ng awa, humihingi sila ng tulong sa ating Panginoon. Ito ang pananampalataya na ninanais ng ating Panginoon. Yung mga tao na tunay na may sakit physically, sila man ay nasa kanilang tahanan, sila man ay nasa hospital, makikita ninyo sila na naghihirap. Dumadaing yung iba. Yung iba ay halos hirap na hirap sa paghinga o tumitigil sa paghinga. Subalit kung minsan ay sinasabi lang nila, ito'y inaalay ko sa ating Panginoon. Bahala na ang aking Panginoon sa akin. Yun ang tunay na pananampalataya na nararamdaman, pananampalatayang buhay. Yung mga tao na namumroblema, sila ay may problema sa kanilang pamilya, asawa o mga anak. At pagkatapos sa kanilang panalangin ay nagsasabi, bahala na ang Diyos sa aking pamilya. Yung mga OFW na umaalis, naghihirap ang kalakaluban dahil sila ay nalalayo sa kanilang pamilya. Subalit nagsasabi pa rin sila ng buong pananampalataya sa ating Panginoon, bahala na ang Diyos sa aking paglayo. Bahala na ang Diyos sa aking pamilyang naiwan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang pananampalatayang buhay, katulad ng karanasan ni Tomas sa banal na Ebanghelyo. Kaya sana minamahal kong mga kapatid, ano man ang ating nararanasan sa kasalukuyan, ito man ay sakit, ito man ay hirap, ito sana ay magawa nating tanggapin, tanda ng ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Kung tayo sa linggong ito ay a-attend
ng Mass o tayo magsisimba. Sana pag itinataasan ng pare ang katawan at dugo ng ating Panginoon, ay sambitin natin ng buong pananampalataya. Katulad ng sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Punong-puno ng pananampalataya. Kasabay ng pag-aalay ng lahat ng hirap ng ating kalooban, hirap ng ating kaisipan, at hirap ng ating katawan. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya nito, magkakaroon ng katuparan ang sinabi ng ating Panginoon. Mapapalad kayo na sumasampalataya kahit hindi niyo nakita. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pinapalad ko mga kapatid, tayo lahat ay sumasampalataya na sa ating Panginoon. Gawin lamang natin na ang pananampalataya nito ay maging buhay. Na nararamdaman natin yung paghihirap, pag-aalay ng ating Panginoon para sa atin. At dito natin masasabi na tayong lahat ay mapapalad na sumasampalataya. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo makayaman. Salamat sa Diyos.